Si Vince Dizon na nga ba mga sangkay yung bagong vice presidente ngayon ng Pilipinas? Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito pag-usapan lamang po natin mga sangkay, no? Itong si Secretary Vince Dizon na napakasipag. Ngayon, usap-usapan kasi na mukhang si Vince Dizon pa po yung vice presidente ng ating bansa kaysa kay VP Sara na walang ibang ginawa kundi magkalat kung hindi magkaroon po ng lutang interview, magkakaroon po ng mga pasabog na paninira sa Pilipinas, paninira sa presidente, mga sangkay. Ngayon, itong si Vince Dizon may ginagawa kasi. Ito, mapapanood niyo po ngayon mga sangkay sa ating pag-uusapan. But anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.57 million subscribers na. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, eto kasi yon. May nag-post kasi. Eto, tingnan po ninyo. Secretary Vince Dizon is more like Vice President of PBBM than the current Vice President, sabi po dito. Secretary Dizon tagged as the most energetic cabinet secretary and more acting vice presidential than the Vice President. Ito mga sangkay ay opinion ng mga netizens. Kasi itong si Secretary Vince Dizon, napakasipag. Ang dami pong trabahong ginagawa ngayon mga sangkay. Sabi pa nga po na nang nag-i-interview sa kanya, actually, nung hearing po ata yun, meron pong sinagawang hearing about sa budgeting. Ngayon, sabi sa kanya, itong si Secretary Vince Dizon, gwapito pa to nung una eh. Pero nung pumasok sa DPWH, iba na po yung kulay ng buhok. Puro puti na po. O, diba? Puro puti na. Puro na po problema. Pumayat, makasanggay. At, sa totoo lang, nakikita ko rin yun. Ito yung Vince Dizon, ang nasa ano pa eh. Saan ba yun? Yung nasa ibang departamento pa siya. Di ba? Ngayon, mga sangkay, nung nandito na siya, sa DPWH, tingnan nyo yung itsura. Di ba? Problemado na. Sabi dito, netizens, pinuri daw po ng mga netizens si Secretary Dizon sa pagiging isang energetic, well-performed cabinet secretary of Marcos administration. Siya daw po ay tinag as more vice presidential than the current vice president. Ano bang ginagawa ni VP Sara? 'Di ba? Wala. Puro forma, puro paninira, mga sangkay, 'di ba? Puro pang-iinis sa media at kung ano-ano pa. Kalutangan. Samantalang itong taong to, sabi ko nga mga sangkay, kung tatakbo itong senador sa 2028, number 1 senatorial candidate ko yan sa 2028. Si Secretary Vince Dizon. Kasi napakasipag. Sabi dito, he is not a planting tree. Sabi ng mga netizens, giving lugaw or pandesal. He is more than the vice presidential and very serious for fighting corruption, which happened for 20 years, helping the administration to finish this job. Ngayon mga sangkay, ini-issue pa nga po ito siya na DDS daw, ganito. Guys, tignan nyo naman ang ginagawa ni Vince Dizon, pang ano ba yan? Actually, kahit nga po yung Senator Bongo, di ba? Nagsalita po siya dun. Sabi niya sa interview, itong mga diskaya binigyan ng chance para magsalita at magsabi na ng totoo about sa or isiwalat na yung patungkol sa CLTG, 'di ba? At itong ano pa tawag doon, yung mga kumpanya ng pamilya ni Senator Bongo, pero ayaw nila kaya ayun. Mukhang pagdudusahan nila. So, ganun po si Senator, di ba? Di pa pala siya senator. Malapit na sa maging senator. Si Secretary Vince Dizon. Ngayon, kagaya po nito, itong ginawa niya mga sangkay, nakaraan lamang.
Nagsampa si DPWH Secretary Vince Dizon ng graft malversation sa ombudsman laban sa mga opisyal at kumpanyang sangkot sa umano'y ghost at substandard projects sa Davao Occidental at La Union. Kabilang sa kaso na ang 12 opisyal ng DPWH 2nd District Engineering Office sa La Union at 8 na opisyal sa DPWH Davao Occidental. Kasama rin sa reklamo ang Silver Wolves Construction Corporation at St. Timothy na naman Construction Corporation. Ginawa ang pagsasampa sa harap mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at ICI Chairperson at dating Supreme Court Justice Andres Reyes. Ayan, ganyan po kabisi mga sangkay yung ating butihing sekretary. Napakasipag po talaga. Kahit po namumuti na po ang buhok, tuloy pa rin yung kanyang ginagawa. Kaya hindi na po nakapagtataka mga sangkay kung bakit hinahangaan po siya ngayon ng maraming mga kababayan po natin. Kasi biruin mo, pagpasok pa lang niya, sinunod kaagad niya yung utos ng ating Pangulo na kalampagin, huwag pagtakpan. Sabi nga po niya, ang utos sa akin ng Pangulo, huwag pagtakpan ang DPWH, bagkus baguhin ito, ayusin ito. Yun ang kanyang ginagawa ngayon. Kasi kung halimbawa, tatanggalin nila si Vince Dizon, magagalit na siguro yung taong bayan nun. Kasi itong taong to, nakikita po talaga ng mga Pilipino na sobrang sipag eh. Grabe yung ginagawa. Kung pupolitikahin pa si Vince Dizon, ewan ko na lang, anong mangyayari dyan? Sinong ipapasok nila? Si Romualdez? Si Saldico? Sino ba ang ipapasok nila? Di ba? Medyo ano yun, medyo alanganin mga sangkay kung iba pa. Ako, sabi pa, kahit nga yung mga ibang mga opisyal, natuwa sila, yung mga matitinong opisyal, natuwa sila na si Vince Dizon ang namumuno ngayon sa DPWH kasi talagang ginagawa niya yung kanyang trabaho nang walang pag-aalinlangan. Nakikita niyo naman kung paano niya kalampagin yung kahit mismo mga kasamahan niya sa DPWH. Ano sabi niya? Mga sangkay, kahit mawala kami ng tao dito, ang importante, malinis ang DPWH. Ngayon nga mga sangkay, di ba, hiring sila? May available na trabaho na mahigit 1,000 sa DPWH. So, good luck sa mga engineers, mga architect, accountant, at marami pa pong iba mga sangkay dyan na kung saan pwede sila mag-apply dyan sa DPWH. Pero make sure lang na hindi kayo mababahiran. Kasi, ako po, alam nyo naman, sabi pa nga, kahit gaano mo kabait, kapag ka pumasok ka sa isang maling sistema, nagiging ganun ka na rin. Diba? So, ano po ang inyong opinion? Kayo ba ay pabor sa sinasabi ng netizens na mas vice-presidente pa po natin si Secretary Vince Dizon kaysa kay Sara Duterte? Comment down below, mga sangkay. Meron mo tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.